relations sa mga shareholders. Oo, yun ulit. Walang shareholder, walang relation sa shareholders, walang kinikita dyan, etc., etc. Ano pa? Ang tungkulin niya ay yung nilalaman lang ng batas na to protect the minority shareholders at saka kung pinag-uusapan nila yung governance, paminsan-minsan siguro nakakapag-contribute siya. Oo, meron pa din sir eh. Ako kung sakali ho like example, kukuha ako ng tao na magkakaroon kahit papaano, kaunti, isang beses, maliit, isang oras, 30 segundo na magiging kontribusyon, ang kukuhanin ko pa din po kaibigan ko, kakilala ko. Hindi ako kukuha, pupulot, yung kunyari si John Capacete, nandoon sa kanto, nadaanan ko, oy John Capacete, ilagay kita bilang independent director. Baka tanungin ako niya, sino ka? Bakit mo ko ilalagay dyan? Boss, kailangan sa normal na tao, mga kakilala mo, kaibigan mo, malapit sa iyo, yung mga kukuhanin mo. Di ba? Kasi maaaring maapektuhan nito yung negosyo, boss. Oh, biruin mo, naglalakad ako doon, nakita ko si Ronel Fernandez. Ronel Fernandez! Oh, lap ko pangalan mo hayop ka. Ay, sorry Ronel. Halika, gawin kitang independent director ng kumpanya ko. Sino ka ba? Ba't mo ako... Di ba? Ganun lang ho, mga kababayan. Yun lang ho ang logic doon. Hindi ka maglalagay ng kung sino man dyan, kesyo walang pakinabang, kesyo maliit na pakinabang o maliit lang ang posibleng maitulong nyo sa kumpanya. Hindi ka maglalagay ng bigla mo na lang nadaanan doon sa kanto. Magkakilala kayo dati pa. Ngayon, kung halimbawa yung mga diskaya o iba pang mga contractors ay kumuha ng serbisyo ng mga insurance, na nagkataong siya ay isa sa mga independent directors, ano namang kinalamanan ng asawa ko ron? Pati nga mga sasakyan nag-a-apply sa ano. Huwag na tayo umabot doon, sir. No? The moment na mailagay yung pangalan ng SME mo dyan, ang iisipin na lang ng taong bayan is magkaibigan itong mga ito. Kaya si Marcoleta ay pinoprotektahan yung mga diskaya. Yun lang huyo, sir. Toldok na ho dun yun. Sa insurance ng... o baka naman yung mga sasakyan ninyo, na-cover din. Nadamay pa yung mga sasakyan natin. Yari na. O baka kayo, pati kayo. Ano gusto sabihin ni Marcoleta dito? O, pati kayo, damay kayo kasi yung mga sasakyan nyo, ganito, ganyan. Kliyente ng asawa mo, magnanakaw, sabi ni Tato. Dinadamay mo na naman po si Keso, sabi. Paalala lang, di po kami mangmang, Your Honor, sabi ni Dot Pintura. Ng mga insurance na kung saan ay, yun nga, baka, ano bang pangalan ng insurance daw? Stronghold. Nakalimutan na. hindi daw alam. Ano ba pangalan ng insurance na yan? Stronghold po, sir. Nakalimutan nyo kami. Kakarinig lang namin. Ngayon lang namin narinig. Hindi na po namin makalimutan. Insurance. Yan. Baka yung mga sasakyan ninyo, kinover ng Stronghold. Masama ba yun? Hindi. Kami walang kinalaman dito, boss. No. Yung connection nung ninyong mga Marcoleta sa Diskaya, yun. Hindi yung masama. Na-cover ng Stronghold yung insurance ng mga sasakyan. Malayo yun, boss. Malayo ho yun, boss. Parang nagiging si Robin Padilla ka, sir, no? Babasa ng libro, magbabasa pagkahaba-haba, English. Tapos yung pala sasabihin lang sa iyo ni dating senador na kausap si Coco Pimentel. Boss, ang ganda ng sinabi nyo. Pero ang layo po niya sa pinag-uusapan natin. Hindi, malayo kami dyan, sir. No, yung ginawa mong Blue Ribbon Committee nung panahon na ikaw ay nandoon sa Blue Ribbon Committee hanggang ngayon sa pagtatanggol, yun yung nakikita nila dito. Yung pagkakadikit ninyo nung mga diskaya. Opo. Ito lang po yung... Lahat na lang hanapin ng mga taong yan para siraan lang ako. Sapagkat nakikita naman ninyo
Ako na lang yata ang gusto na magsabi ng direksyon kung saan dapat papunta yung flood control issues na ito. Meron silang kinatatakutan na isang tao na hindi nila mabanggit-banggit. Yeah. Kung isipin nilang banggitin yung pangalan, nanginginig silang lahat. Takot na takot. Oh, yan. Ganyan sila ngayon. Kapag Yeah. Kilala nyo na kung sa sino sasabihin yan. No? Kilala na natin kung saan papunta yung pangalan na yan. congressmen dapat na patawag, ayaw nilang ipatawag ang mga congressmen. Takot na takot sila. Opo. Napapansin nyo? Takot daw, ayaw ipatawag. Meron nga daw interparliamentary something, sabi ni Senador Ping Lacson. At ganoon din yung sinasabi, di ba, nila Bato. Oh. Siguro. Opo. Okay. May iba po ako, Senator Marcoleta. Ang sabi po ni Senator Lacson ay paubayan na sa Manila RTC yung pag-imbestiga Bakit sa naman? sa controversial Bakit naman? affidavit. Kasi naman ang hinayupak yung affidavit nung nung witness mo kung saan papunta eh. Di ba? Oh, wag na tayong pumunta doon sa notaryo. Doon na lang mismo sa mga binasa. Di ba mga kababayan? Mga binasa nung si Orly Gutesa. Mismong siya versus siya, mga bossing. Ng surprise witness nyo po. Anong yung masasabi? Hindi ba siya interesado na ipatawag yung notaryo kung bakit niya sinasabi na hindi siyang may-ari ng signature halimbawa? Ang taong bayan, siguro. Ang taong bayan, boss. Ang taong bayan. No, wala nang pake doon sa notaryo. Sige, wala nang pake doon sa notaryo. Maliit na lang ho yun eh. Doon, nakapokus doon sa Gutesa versus Gutesa doon sa kanyang mga sinabi. Yun na lang ho yun, sir. Diba? Ngayon, pumopokus ka na. Kasi ang gusto nilang mangyari, mga kababayan, dahil nga napansin yung notaryo, at para hindi mapansin yung mga labo-labong sinabi ni Gutesa, ipopokus ni Marcoleta, dito na tayo sa notaryo, dito na tayo sa notaryo. Oo, sinabi na nung tao, hindi ako nagpanotaryo niyan. At sabi nga ho natin, mga kababayan, ang daling magpagawa sa rekto nung notaryo para gayahin. At kung yung pirma naman, mga kababayan, kayang pagpraktisan niyang pirma na yan. Kung talagang ka lang, malakas ang loob mo na makasuhan ng forgery. Di ba? Kayang gayahin niya, pagpapraktisin lang yung pirma. Mga bossing, kahit dalhin pa nung nagnotaryo at tapos etong notaryo pumarehas, ang dali hong sagutin yan, pwedeng pinagawa sa rekto, yung mga ganyan. Dahil kunyari, mga bossing, ako nagpanotaryo doon sa lawyer na yon. No, siyempre may kopya na ako, may papel na ako. Sabi ko nga sa inyo tatanggalin lang ho yun, mga bossing. Ipaserox mo kung ano yung sukat, kuha yan, tapos dalhin mo doon sa rekto. Saan po yun? Ermita. Malapit lang po yun doon. No? Isang sakaya ng jeep 30 minutos na pagdadrive lang ho. Malapit ka na sa rekto noon kung hindi traffic. Ganun lang kasimple. Ngayon, kung pagtutuunan ho kasi ng pansin ng mamamayang Pilipino, yung mga sinasabi ni Gutesa doon sa kanyang affidavit, ay mga kababayan, labo-labo ho. Doon na nga lang sa gustong magkaroon ng protection Tapos gusto niyang magkaroon ng protection doon sa affidavit, pero doon sa physical na katauhan niya, ayaw niya, kaya niya naman daw. Tapos mahahalata mo pa yung ibang mga senador, inililid siya, ay may baril ka ba? Ganito, opo, may baril po ako. Ganun Yun yung halata ng taong bayan Hindi ba siya interesado na malaman ang katotohanan? Kung ganyan yung pinagsasasabi, sino naman po ang interesadong marinig pa yung tao na yan? Di ba sabi ni Tricia de la Cruz, gusto mong kontrolin ang Senado, ikaw na lang talaga ang inaasahan dahil ikaw na lang ang makapal ang muka. Puro naman palpak pinagsasabi mo. Kapag ka ganun ho yung mga itinapat mong mga witness, mga bossing, sino gaganahan makinig doon? Meron po, 46 na maleta, ipinanik po namin sa taas.
Pag panek 35, binaba naman po namin. Ano yun? Naglolokohan? Pinagod mo yung sarili mo. Bago mo maipanek, yung 46 na maleta, baka 10 balik-balik yon. Di ba? Baka 10 pabalik-balik ko yun, mga kababayan. Tapos, ibig sabihin, bababa mo na naman yung 35 kasi 11 lang pala sa taas. Ilang pabalik-balik na naman yon. Yun pa lang. Mawawala na ng gana o mawawala na ng kredibilidad yung iyong witness. Tapos yung pagde-deliveran, ginagawa, under construction. Sino bibigyan nun? Yung mga constructions boys? Oh. Pati pamamahala niya doon. Tinitira nila yung credibility ng witness at magitan ng notaryo. Umarap na nga sa kanila. Hindi pa sila bumilid. Pinagtatanong nga Ang totoo niya. Ayo, kung ano. Kung ano yung sinagot. Pinagtatanong nga Oh. Na-stress yung mga senador. Di ba? Yung notaryo, kalimutan mo na yan. Sige, Marcoleta, palalagpasin na yan, notaryo na yan. Doon na lang pumokus doon sa pinagsasabi ng witness mo. Labo-labo. Kahit walang notaryo yun, pwede na yun Oh. Oh, ngayon, para lang magkaroon ng butas, para lang pasamain yung kredibilidad ng tao, ayun. No, talaga dinidiin na yung notaryo. Sige, notaryo na lang, notaryo. Yun lang ang mali, yun lang ang mali. Kahit doon sa loob ng affidavit nung bata mo, wala. Salu-salubong. Pati notaryo, tawagin mo yung notaryo para malaman natin kung bakit niya dinideny yun. Ang totoo niyan, halos lahat ng nagnonotaryo rito, hindi naman sila yung pumipirma talaga Yung mga staff nila, mga sekretarya nila Okay? Fine. Hindi. Totoo naman ho yun, mga kababayan. Yung sinasabi niya, mga bossing. Nakikita ko sa kanila, kung tawagin niya lamang, ba't tayo niyang tawagin? Opo. Kasi ang giit ni Senator Lacson, kung ang komite ay kikilos patungkol sa mga issue kaugnay ng notarization, sabi niya, gaya ng pagsabihan ng notarial register ng abogado, ang pirma ay lumitaw sa affidavit ni Gutesa, malilihis daw ang takbo ng pagdinig. Siya ang naglihis nun di ba? Pinagdiskitahan nila yung notaryo. Sino ang naglihis? Di sila. Sana kung nagkasya na lang siya, nung sumumpa yung tao sa harap nila, pinagtatanong naman nila, sumumpa din siya doon. Bakit kailangan mo bang pag-usapan ng notaryo? So, hindi, boss, yung notaryo, isagigilid na natin yan, no? Kung po-focus doon sa sinabi ng tao mo, wala na din. Labo-labo na din ho. Sabi nga ano sabi? Doon, tinatanong siya doon sa Senado, nakausap mo na ba yung mga kaibigan mo dito? Ganito, ganyan. Sir, wala pa po silang alam. Nagulat na lang po sila, nandito na ako. Nagulat, nandito ako? Paano mo naman lalaman? Kakapunta mo pa lang nung panahon na yun. Paano mo nalaman? Nagulat na sila. Yun yung first mong pagkakalabas, paglabas. Di ba? Tapos yung isa naman, si Mike Defensor naman, ang ebas naman mga bossing, consistently may kausap siya at sinasabi nung kausap niya, lalabas sila, tutulong sila, nasa likod sila. Salasalawaho No? Magkakalaban yung kanilang mga pinagsasasabi. Kailangan nilang gumawa ng paraan para ilihis talaga. Sinasadya nila silang naglilihis. Ngayon, tinawag niya yung notaryo, pagkatapos ayaw niyang puntahan. Sino nagpasimula? Hindi ba siya? Opo. Sandali. Tigilan na natin to, mga kababayan. Nakapokus na siya doon sa notaryo. Ang usap dyan is yung misis mo, no? Konektado sa mga diskaya, imposibleng hindi ka naman konektado doon sa mga diskaya. Konektado as in, sabi nga natin, hindi naman maglalagay ng isang pangalan dyan kung walang pagkakaibigan o wala man lang kung ano. Di ba?